January 9, 2026, and I'm happy for for our relationship, no, sa aking mahal na it's our mansari na ngayong araw na ito, January 9, it's 7th mansari. So happy mansari, mahal ko, at naway pagpasensyahan nyo na. Pagpasensyahan nyo na ako ni nanay na pag ako'y nasingay medyo demonyo ang utak ko, no. So ako po'y humihingi ng paumanin sa aking nanay-nanayan, no, na sa aking mahal na nalasing na naman ako kagabi, no. So kung ano po yung nasabi ko, huwag niyo pong iano yun, no? Huwag niyo pong kakagalit dahil siyempre malikot po ang utak ko, no. So nahingi pa ako ng pasensya sa aking nanay na medyo pangit po yung aking nasabi yata. So yun, so ito po, no, ito po yung ating content po ngayon. Ay sabi ko nga sa inyo, bago magtapos, no, bago magtapos ang 2025 ay yung pong aking sinasabing babanat na naman po tayo. Babanat na naman ang pagbabarubal at pagpupuna sa ating mayor, congressman, no, congresswoman ng ating lungsod ng Calamba, no, lalawigan po ng Laguna. So ito pong content ko ngayon ay nabigla po ako dahil may nag-post itong Kalambalita na mayroon nakaligtaang proyekto sa barangay Kayanlog, Calamba City, Laguna, na hindi po natin alam kung ito ba dati pang proyekto nung nakaraang mayor, no. Pero ito po yung 3 taon na, no. 3 taon na nakaupo ang Mayor Rosisal ng Calamba City, Laguna. Nagulat po ko sa nakita kong tulay, no. I don't know or this is a ghost project, no. So malayo na po siguro ito sa vicinity ng Kayanlog, pero Kayanlog pa rin. No, siguro nakita niyo naman po yung post ko at post ni Kalambalita. Nagugustuhan ko itong mga post ni Kalambalita, no. Nakakarating siya doon sa mga ganyang pinakadulong lugar ng Kayanlog. At siyempre bibigyan po natin reaction yan. So iyan nga po, yun pong aking katanungan dito kay Mayor Rosisal at Congresswoman Cha Hernandez, no, na bakit po tapos na ba ang serbisyo ng inyong mga pinaglilingkuran? Bakit po mayroon pong lumalabas na ganitong picture, no? Ito po ay hindi ko alam kung ilog ba ito o tulay lamang, tulay pero ilog. So sana po ito, no, kitang-kita niyo naman po yun siguro, no? Kitang-kita naman po niyo siguro yan sa pinost ko, no? So sana naman ang inyong mga proyekto ay yung kanais-nais, no? No, lalong-lalo na po ang basura ng Calamba City, Laguna. I don't know kung nabura ko na po yung video nga kinuhanan ko sa trade, no, sa Calamba Trade Center, na grabe po, grabe pagkabaho ng basura after ng New Year. Abot po ng ganitong I don't know kung natanggal na ba o nakuha na yung basura sa trade. Yan daw ay pamumunuan ni Konsehal Moises Morales. Hindi ko na kailangan manawagan kay Konsehal Moises Morales kasi yan po ay pananagutan po yan ni Mayor, dahil siya po ang ating ama ng Calamba City, Laguna. Ay dapat po talaga see to it na ang inyong mga inyong mga tawag niyan, yung mga opisyales sa field ay dapat po ito'y natututukan, no? Hindi lang daw
o dito sa Calamba Trade, mayapa din yung yata. Grabe po ang basura. No? So sana po no, sa ating Mayor Rochesal, isang linggo na po no, wala pong pumapasok na basura dito sa amin sa division. Ang dami na po nabubulok. No? Ang dami na pong nabubulok na mga basura. No? At hindi naman po namin obligasyon na itapon doon sa kanto ng tapat ng St. John Hospital dito sa Barangay Parian. Obligado po ninyo yan, Mayor Rochesal, na maglingkod sa taong bayan dahil kami po ay nagbabayad ng taxes. Obligado po kayo na paglilingkuran ang taong bayan ng Calamba City, Laguna. Tapos na ba ang serbisyo niyong dalawa ni Congressman Cha Hernandez? O baka naman Congresswoman Cha Hernandez, kakasuhan niyo na naman ako. No? Tayo pumupuna lang po sa inyo dahil marami pong naghahanap sa inyo sa opisina. Ay balita namin ay February pa raw ang inyong mga transaksyones. Bakit? Meron bang oras? May araw o buwan ba ang pagsiservisyo ng isang politiko, ng isang mayor at congresswoman? Bakit February pa ho? Tingnan niyo po si Mayor Mayor Dennis Hain. Ay wala pong pahinga. Si Governor Sol Aragones wala rin pahinga. Eh bakit po kayo'y nagpapahinga? Wala kayong karapatan magpahinga dahil kailangan namin kayo ang serbisyo ninyo. Tingnan niyo ang basura sa buong Calamba. Hindi ko namin alam kung nahakot na ba. Dahil wala po tayong sariling panghakot na basura. Lagi ko po itong pinupuna sa inyo. Wala man lang tayong ambulansyang malaki-laki. Oo, may ambulansya tayo pero laging walang tubig, walang laman. No? So, ang dami na po nasusunog dito sa Calamba. Yung sa highway ng San Cristobal ay sakop pa rin ho ng Calamba yun. Pero bakit po umapoy ng saan po ang ating mga bumbero na yung katangay-tangi pong no? Basta yung maraming mga bumbero heavy equipment, no, talagang nakakahanga. Wala po ang Calambang ganyan. Wala pong ang Calamba, mga magagandang bumbero. No? Lalo na po, wala po tayong sariling hakot basura. Bakit po hindi po nakakabili ang ating mayor, congresswoman ng mga dump truck, no? Mga dump truck sa buong 54 barangay. Bakit ho kailangan pa ho magre-renta kay Mayor Dennis Hain ng Cabuyao City? Ang laki po ng pondo ng Calamba. Bakit saan ho ba binubuhos nyo? Wala naman po kayo napapakitang major project sa Calamba City, Laguna. Bakit po no? Magandang umaga, Krishna Apinado. No? Sana naman po, no, ilaan nyo ang pondo ng Calamba sa karapat-dapat na proyekto. Bumili po kayo. No? Inuutosan namin po kayo, bumili po kayo ng dump truck. Dahil tingnan nyo po ang mga basura sa buong Calamba. Napakabaho na po, nakakahiya. No? Wala po talagang magandang proyekto itong Calambago. Kayo na ho, makapaghusga. Ikaw, Krishna Apinado, ano ho nasasabi nyo sa serbisyo ni Mayor Rochesal at ito ni Congresswoman Cha Hernandez? Tignan nyo yung tulay sa Kayaanlog, sa Pinosco, sa Pinos ni Calambalita. Yan po dapat ang mga proyekto ng mga mga kongresista na yan. No? Hindi yung basketball court, hindi po proyekto ng isang congresswoman yan. Ang dapat po, ang tinututukan ni Congresswoman Cha Hernandez ay itong mga tulay. Example po yan. Concha, bakit hindi ito natutukan ng inyong mga tao? Itong tulay
sa barangay kay Anlog, Calamba City, Laguna. No? Mamaya ipopost ko ito, no? Ipopost ko ito mamaya sa aking YouTube, no? Ita-transfer ko to sa YouTube tong aking live ngayon. Na sana, no? Sobra asam po ang pera ng Calamba. Yan ang aking tinatanong, yung pagkapanalo daw ni Mayor Rosisal, nga wala man lang siyang report, no? Wala man lang report si Mayor Rosisal kung magkano na ang pondo ng Calamba City, Laguna. Wala po siyang ni-report. Tapos ngayon, ang dami kong narinig sa munisipyo na hold, na after 3 months, 6 months pa yung mga GL. Yan na tinatawag natin na may mga tanga at bobo talaga na bumoboto dito kay Mayor Rosisal, no? Na nakukuha sa mga kasinungalingan. Baka saan na kayo? Nakakapunta ba kayo? Nakakakuha ba kayo ng GL in that day? Di ba pinapabalik-balik lang kayo? At wala pa raw pondo ang munisipyo. No, ginagawa tayong tanga, bobo itong administrasyon na ito. Hindi po nauubusan ng pondo ang munisipyo. Kahit saan mong manggagaling yan, hindi po nauubusan. Sinasabi mag-third quarter, fourth quarter. Huwag nyo kaming gawing tanga. Dahil hindi nauubusan ng pondo ang munisipyo. Nandiyan ang pera sa munisipyo, bakit nauubos? Saan dinala ang pera ng taong bayan? Yan ang aking mga katanungan. Isa naman matutuwa kami kung may mga bagong bagong dump truck. Meron ho ba? Ikaw, Chris na Apinado, baka nakafollow ka kay Mayor Rosisal. May nakitaan ba kayo may bagong bombero, may bagong mga hakot basura, mga dump truck para hakutin ang mga nakakasakit ng ilong, no? Masamsam masyado ang mga basura dito sa Calamba City, Laguna. Lalo po doon sa trip at Mayapa daw. Grabe po kasamsam ang basura, no? Ang ating mga basura ay may mga uod na. Pero wala ang pumapasok ngayon. Bakit? Bakit nawawala na ang serbisyo ng dump truck ni Mayor Dennis Hain? Hindi ho ba nakapagbayad kay Mayor Dennis Hain ng renta? Ganun ba? Nakaka-dismay itong pangyayaring ito dahil dapat po ito'y alam ng Rizal administration ang itong kanyang mga alipores na dapat po gawin niyo po ang inyong mga trabaho. Lalong-lalo na po sa ating Calamba Water District. No? Merong septage management fee. So dapat po yan ay ating kalampagin si Mayor Rosisal kung ang Calamba Water District ba ay pagmamayari pa ba ng gobyerno o binenta na ba ito sa private sectors or private individual. Dapat po kasi lagi kayo nakatutok kung ano mang meron nga hindi ko ako'y i-follow nyo. No, dahil po itong buong 2026 wala po tayong ibang gagawin kundi tumutok na naman dito sa ating mga kalambago. Nga pinagmamalaki nila, tuwang-tuwa sila nga top performing mayor na naman daw. No, kitang-kita naman natin kung paano dinaya ng mga survey na ito. Yan na po sinasabi natin. Meron akong in-interview, si Nanay Benny, in-interview ko last 2 days. At kitang-kita nyo naman na grabe, 13 years in service po itong matanda, si Nanay Benny. Pero basta lang tinanggal ni Mayor Rosisal nga walang kadahilanan. Namumuliti ka talaga ito si Mayor Rosisal. Wala nang magawa sa buhay. Kung ikay Chipeco ay basta na lang tinatanggal. No, si Romel Benito Kansanay, tinanggal niya rin. No? Tinanggal niya rin na sino ito? Kalaseng Vlog.
no, Lasing Vlog. Magandang umaga, no. Gaya ni Romel Benito kung sanay, no, tinanggal siya, no, bilang kontraktual, no, o JO. Pero dati pong regular to, tumakbo lang ng konsyal ng bayan. Itong si Romel ay, siyempre, automatic naman po talaga ay ikay dapat maalis sa iyong pagka-regular kasi tumakbo ka ng konsyal. Then, natalo, bumalik pagka-lingkod bayan itong serbisyo sa munisipyo ay siyempre back to normal JO siya. Pero sana naman po, consider it done po sana yan. No? Tinanggal si Romel Benito Kansanay, tinamdam dahil may pinag-aaral ng 2 anak. Basta nalang tinanggal nga walang mang pasing tabi dahil ito po yung mga tsipeko. Nagkasakit hanggat namatay. Yan po ang aking mga sinasabi. How could it be na maging top performing mayor itong si Mayor Rosal? Ngayon nabibigla po kayo na biglang sumusulpot mga picture. Yan ba ang top performing? Yung basura, no, yung basura sa Calamba ay hindi pa nahahakot. Bakit? Dahil wala po tayong sariling hakot basura. Walang sariling dump truck ang Calamba City, Laguna. At ang tulay, supposedly ito yung proyekto dapat ng isang kongresista o proyekto ito ni Concha. Yan mga taong iyan. Pag-election, talagang lumalabas yan at mga ngumusta sa taong bayan. O ano na ngayon, nalinlang kayo ng mga ito. Nalinlang kayo. Ngayon, saan na sila ngayon? Nakikitaan ba natin nagbibisita sa buong 54 barangay? Wala na. Tapos ng election eh. Tinan niyo ang tulay ng kay Anlog, barangay kay Anlog. Yan po ay hindi ko alam, no? Hindi ko alam, sana may makapag-report sa akin. Yan ba ay may ilog, may tubig pa na nilagyan ng tulay? Kahit walang tubig, basta karapat-dapat lagyan ng tulay. Hindi po natin alam kung kanino tong proyekto na ito. Ito ba ay ghost project ba ito? Kita nyo naman po sa picture dyan, ano? At mamaya makikita nyo kasi ito, i-upload ko ito sa YouTube ko. Papakita ko kung ano yung tulay, yung mga basura. No? Tingnan nyo, hanggang ngayon po ay hindi pa nag-ooperate ang ospital ng Calamba. Paano na po ibang mga katanungan ng taong bayan ng Calamba City na paano ba nangyari itong, bakit naging top performing mayor itong si Mayor Rosisa? Karapat-dapat pakatanggap-tanggap pa ng buong Calamba ito na hindi mo lang naisip itong mga tangang nagsosurvey na wala pang ospital ng Calamba. Huwag niyong isipin kay Gobsol, hindi po natin sakop ang Calamba, yung JP na yan. Sa ano yan sa Kapitolyo? Ang tayong Calamba City, Laguna ay wala pang sarili ospital ng Calamba. Ay ngayon, kung mayroon mga taga-Kanlubang dito, nag-ooperate na ho ba yung nag-ooperate na ba ho yung ospital ng Calamba na nasa Kanlubang? It's more than 6 months na po. Ang sabi, mga alipores, mga tangang alipores ni Mayor Rosal, mga equipments na lang daw ang kailangan. Sana naman na meron tayong makitaan nga nag-ooperate ang Calamba ng ospital. Hanggang ngayon, wala pa ho eh. Wala pa ho, hindi pa nag-ooperate. No? Krishna Apinado, taga saan ka ba? Sabi ko sa nangangampanya, wala nga ho tayong. Yan po ay puro kasinungalingan para lang madala kayo. Tingnan mo, nanalo si Mayor Rosal, si Congressman Cha Hernandez ng machine. No? Iyan niyo po, malapit na naman po ang 2028 at ito pong darating Barangay SK elections itong November 2, 2026. No?
maglalabasan na naman ang mga kurakot nga bigyan ang mga kapitan na hindi naman dapat maging kapitan, nga walang utak, walang mga naisip magandang proyekto sa kanilang barangay, magtatakbuhan, lalo na po dito sa aming barangay Parian. 14 na po yata ang tatakbong kapitan. No? Dahil tapos na po ang termino ng aming Kapitan Rodney Perez, Platon Perez, ay nagtatakbuhan na itong mga gahaman, no? Mga gahaman sa serbisyo nga wala namang tanong ko sa inyong tatakbong kapitan dito sa Parian. Ano ang inyong proyekto? Puro ano naman yan? Puro dakdak. Puro payabangan na naman yan para manalo kayong bilang kapitan. Kayo ngayon, itong mga konsehal nga, ano bang nagawa niyo ngayong konsehal dito sa Barangay Parian? Ano ang dapat yung pagmamalaki? Ultimo curfew ay hindi niyo magagawa. No? Jemart Garcia, ay maraming salamat po nanay ulit, no? Na nakapasok po kayo nanay. Sorry po kagabi nanay, sorry po sa aking nasabi yata. Hindi ko na po alam kasi lalashing na naman po nanay. No, yan po ay siguro hindi naman every week mag-iinom. No? Tuloy-tuloy lang po tayo, no? So, ito na po yung sinasabi ko, no? Nga na ulit. Dahil tapos ng election eh. Kumbaga, tinatanong nga natin si Concha at saka si Mayor Rosesal, saan na ba kayo? Tapos na ba ang inyong mga serbisyo? Bakit kayo nagbabakasyon hanggang ngayon? Sana ba si Concha? Sana ba si Mayor? No? Sana naman itong ating kino-content ngayon, itong tulay sa barangay kay Anlog ay sana magawa ng paraan. At sana mag-send pa rin kayo sa akin, magsumbong kayo sa inyong mga barangay kung ano pa ang mga ghost project. Mga ghost project. Kahit ba sabihin natin panahon pa ng mga Chepeco, o bakit hindi ipinagpatuloy? Bakit hindi ipinagpatuloy sa itong mayor nito at congresswoman? Talagang namumulitika sila. Sa palagay, ang ating Coliseum fully furnished na ba yan? Dapat ba nating hangaan itong mga nakaupang hindi natin alam kung salot sa lipunan itong gagaling magsalita. Pero saan? Kontento na ba kayo? Kontento na ba kayo sa pamaskong handog ng mga ito? Kumusta naman ang mga pamaskong handog ni Concha? No? Na hindi nga man naramdaman namin dito sa Barangay Parian. No? Diyos ko, ito ba yung mga taong ito? Itong mga at mayor nito, ang dapat ba nating paupuin niya ulit nito? Sana po, no? Maging manual na lang talaga. Dahil hanggat nandito, no? Nakaupo itong salot sa lipunan, itong si George Garcia, commissioner, ay wala ho talaga mangyayari sa Pilipinas. Kung sino po yung ating gustong paupuin, ay hindi po maaari. Dahil talagang ang machine na yan ay talagang mandaraya. Imposibleng maging mayor itong si Mayor Rosesal. Dahil nanalo lang ito, dahil lang po siya machine. No? Kinuha lang simpatya ng taga-Calambeños. Nangako, di naman pala totoo yan ang mga pangako. Napako na mahirap na bunutin pag nangangalawang pa. So, no, salamat naman Jemart Garcia. I don't know kung ngayon lang kita nakita, no, Jemart Garcia. Salamat sa iyong komento, no. Naway sana po kayo ay totoo po ang mga sinasabi niyo dahil yan po ang inyong naramdaman, no. Salamat naman sa inyong komento. Hindi lang po yan, ano. Itong nagsosurvey kasi, itong Pulse Asia,
Ang mga nagsosurvey po kasi, nababayaran po kasi yan. Hindi nagsosurvey lang sila sa munisipyo, pero hindi sila nagsosurvey sa buong 54 barangay. Bago kayo mag-survey, situit na walang lalabas na ganitong baho. Tingnan nyo, may inilabas si Kalambalita, no? Na tulay ng barangay kay Anlog. Hindi ko po alam, hindi ko po napansin kung may ilog po ba, bakit may tulay. Tingnan nyo, tulay, hindi na ipinagpatuloy, gumawa ng maliit na tulay. Ang nakakadaan lang po mga motorcycle. Ganyan ba? Ganyan ba ang mga ghost project? Sabihin natin nakaligtaan o sa paglilingkod pa ng mga Chepeco. Siyempre, bagong mayor, dapat tutukan mo ang hindi natapos ng isang mayor, dapat tapusin mo. Kaso, namumulitika itong dalawang ito, si Congresswoman Chay Hernandez at saka si Mayor Rosisa. Sana naman, no, kapaniwala itong top performing mayor ng Laguna dahil kami, hindi dapat siya maging top mayor ng buong Laguna. Tingnan nyo, wala man ang sariling hakot basura ang Kalamba. Wala pang sariling ospital ang Kalamba. Wala pang magagandang equipments ang mga bombero. Paano naging top performing mayor itong si Mayor Rosa? Hindi po katanggap-tanggap ng buong Kalamba. Tingnan nyo kung anong ginawang stage dyan sa may St. John Baptist Church, tapat na yung Kalamba nga. Worth 49 million. Ano ang binago? Ang sabi pa ng Calamba City Updates, sino ba itong mga bayaran din vlogger to ni Mayor Rosal, itong Calamba City Updates. At ano pa mga vlogger ni Mayor. Ang sinasabi daw sa posting nila, kaakit-akit daw at maraming natuwa sa proyekto. Kung hindi ba kayo mga tanga-bobo, hindi ang proyekto ni Mayor Rosisa. Walang sariling proyekto si Mayor Rosisa. Tandaan niyo po yan. Lahat po ay renovation. Worth 49 million. Ano ang pinagbago ng stage na yan? Sa dating, dyan sa may tabi, sa harap ng simbahan. Karapat-dapat ba? Kahanga-hangaan? Itong mga proyektong renovation? Sana naman Mayor Rosal, bago kayo magmayabang, hindi po pwedeng ganun kay Sumbungan Channel o Sumbungan ng Kalamba. Dahil nakatutok ako every click of the clock sa inyong mga galaw. Salamat, no? Salamat nga mayroon pong ganitong kokomento, malakas din ang loob itong si J. Mart Garcia. Totoo, wala pong nireforma po since pagkaupo ng 2022 ni Mayor Rosal hanggang ngayon, pangalawang termino, whatever, na hindi po talaga ramdam kung ano pong nireforma ni Mayor Rosal. Lahat po yan ay renovation. Tapos, ang renovation, ang laki ng pondo. Ang laki ng ang tawag ng pagbawaldas sa pondo ng taong bayan. Pondo ng munisipyo. Itayo po. Kagaya ng itong Calamba Water District. Sa atin po, mga consumer, binabawas o binabawi. Dahil ang aking katanungan, Mayor Rosal, ang Calamba Water District ba ay pagmamayari pa ba ng gobyerno o iyong binenta ang Calamba Water District? Kaya itong mga septage management fee dito binabawi sa ating mga consumer. Nakakaawa naman po tayo, mga householder. Meron pa daw 200 daw ang septage management fee. Tingnan nyo ang mga bill nyo ng tubig. Tingnan nyo kung magkano na ang inyong septage management fee. Yan po ay isa pong paglilinglang sa taong bayan. Dapat po ating ipagsigawan na
ating itanong kay Mayor Rosisal na wala namang ganitong fee na yan. Itong septage management fee. Wala naman po yan dati. Bakit ngayon? Bakit meron ng septage management fee? Nagtatanong lang po tayo, hindi pa natin inaakusahan si Mayor Rosisal. Tanongin natin, Mayor Rosisal ng Calamba City, Laguna, kami po'y nagtatanong lamang kung ito ba'y pagmamayari pa ng gobyerno o binenta na ba ng gobyerno sa private sector. Kasi kahanga-hanga po talaga na nakakagalit. Bakit may septage management fee pa? Kayo po, nanonood ngayon, tingnan nyo po, no? Tingnan nyo po yung inyong mga water bills. Kung magkano ang septage management fee. Nga wala naman pong ganito dati. No? So, ayan po, karapat-dapat ba? Karapat-dapat maging top performing mayor itong si Mayor Rosisal ng buong Laguna. Ang dami pong behind the scenes po. Ang dami pong, pininturahan lang ng blue ang buong Calamba ay naging top performing mayor na siya. Nga wala naman siya talagang nagawang proyekto sa Calamba City, Laguna. Nakakahiya po yan, Mayor Rosisal. Wala ka naman dapat ipagmamalaki. Yung mga alipores mo, yung mga nagsosurvey, magkano ang binayad nyo dyan sa mga yan? Na hindi ka nais-nais, hindi namin katanggap-tanggap na ikay maging top performing mayor sa buong Laguna. Mas gusto ko pa itong si Mayor Dennis Hain na maging top performing dahil kitang-kita po natin, wala pong kapahingan. Galing Dubai si Mayor Dennis Hain. Pagbalik, serbisyo agad. Ikaw, Mayor Rosisal, ikaw, Concha, ano? Nasa bakasyon pa rin ba kayo? Inuubos nyo naman ang pera ng kaba ng taong bayan sa inyong pagbabakasyon. Saan ang serbisyo totoo ninyo dito? Yan mga katanungan ko. Saan ang mga serbisyo nyo? Bakit hanggang ngayon wala pang transaction ang inyong mga opisina? No? Kagaya ito kay Concha, may humihinging tulong po dahil ang bata ay nadadialysis. October pa ho, humihingi ng tulong sa opisina ni Concha hanggang ngayon po. Sasabihin tatawagan. Kayong mga tao ni Concha, oras na maano ko ang mga pangalan ninyo, ay isisuwal ko dito sa live ko. Isisuwal ko mga pangalan ninyo. Yung mga alipores, yung mga crew, staff ng mga putragis ng mga ito. No? Kayo isisiwal ko mga pangalan ninyo. Lalong-lalo na po sa mga barangay, ha? Magugulat na lang kayo. Isisiwal ko ang mga barangay na may third party. Ang kapitan, ang treasurer, ang sekretary ay kamag-anak ng kapitan. No? Alam niyo pong bawal yan. Dapat po ay alamin, no? Alamin ng ombudsman. Dapat mga ganitong kapitan po ay hindi karapat-dapat maupo ito. Mga kapitan na walang nagawa sa kanilang termino, dapat pumili po tayo ng kapitan o konsyal na meron pong ganito. Hindi lang po ang habol nila ay sahod. Tingnan niyo dito sa amin, sa Barangay Parian, at sa mga nakaupong mga konsyal namin, ano pong nagawa ng mga ito? No? Kahit po kami medyo nagkakatampuhan kami ni Konsyal Gubangco, pero nakikitaan ko po siya ng kumikilos. Kagaya nung nasunod dito yung bodega ni Alex Pastrana, nakikita ko na naman po. Masipag ito si Konsyal Gubangco kahit po hindi kami nagkakaunawaan, pero ito po may sipag. At alam ko tatakbo din ng kapitan niya. Yan lang nakikitaan kong konsyal na kumikilos po talaga. No? Si Konsyal Gubangco. No? Lahat po ng mga siya pong gumagalaw. No? So kahit hindi po kami, dati po magkasundo po kami ni Konsyal Gubangco. Siguro na demonyo ang utak ni Konsyal noon, kaya ako'y minura niyan. Minura ko niya ni Konsi. Pero
Kilala ko po si Konsyal Gubangco. Yan po ang nakikitaan ko dito sa aming konsyal ng Barangay Parianganan at kumikilos. Maria is watching. Maria, mapabasura, mapatay ng aso everywhere. Grabe mga kawalang disiplina ng iba. No, we have nothing to do with it. No. Yang tae po talaga ng mga aso kahit saan po ay talagang salot po yan. Wala po eh. Ang ating gobyerno ay natutulog. Tulog po ang ating mga gobyerno. Parang kilala ko to si Maria, no? So, at sa aking mga kakilala o ang sa aking mga followers, please, i-share nyo po ito. At sana ang aking YouTube na sana subaybayan nyo rin po ang aking YouTube kasi may YouTube po ako. No? Hindi po ako Facebooker, ako po ay YouTuber. So, hindi ko na po na-uploadan yung aking YouTube. Kaya itong live ko, akin po itong i-edit at i-upload ko po ito sa aking YouTube. Sana supportahan nyo po. No, ipapasok ko naman ang link mamaya. After my life ay aking mahaba-haba po itong pag-i-edit kong ito. So, sana po, no, sa ating Mayor Rosisal at Congressman Chay Hernandez, sana po, may magandang balita po ang mangyayari nga ang tulay ng barangay kay Anlog. Makikita niyo naman po yan sa post ni Kalambalita at post ko. Yung tulay po sa barangay kay Anlog, sana magawa po ng paraan yan para hindi po kayo laging babarubalin ng sumbungan ng Kalamba. No? So ito pong ospital ng Kalamba. Kailan ba ho ito mau-operate? Wala tayong dump truck, wala tayong sariling basura. Ang laki-laki ng pondo ng munisipyo ng Kalamba. Bakit hindi nakakabili ng mga dump truck? At wala po tayong bagong heavy equipment na bumbero. Meron nga tayong bumbero, lagi naman walang tubig. Ang bumbero. Nagmamanpower pa. Nagbabayanihan pa ang isang barangay para punuin ang bumbero natin. Saan ba yung mga exhaust natin sa Kalamba? Wala. Bakit walang tubig? No? Talagang kalumog-lumog po ang Kalamba City, Laguna. Akala nyo ba? Naging progressive po ang Kalamba? No. Tingnan nyo ang mga bagong proyekto ni Mayor Rosal, yung mga kanyang pailaw dyan sa crossing sa may PLDT. At ilang beses ko na po na-live yan. Naglagay ng poste ng ilaw. At nilagyan pang iba ng marmol. Tingnan nyo ngayon mga marmol dyan sa crossing sa may PLDT. Dyan sa may Feli, yung groceryhan ni Feli Platon, no? Nila Kaprodni. Tingnan nyo po yung mga ilaw dyan na proyekto ni Mayor Rosisal. May marmol pero bitak-bitak na po ang marmol. Pumunta ka dyan sa kabila sa mga Musliman. Tingnan nyo yung partido na kasemento lang. Yan po ay pagbawaldas po ng kapirahan natin na hindi ka nais-nais na siya hangaan bilang mayor. No? Ang dami pa pong mga miss out nga hindi karapat-dapat itong maging top performing mayor itong si Mayor Rosisal. Tingnan nyo. Ano ba ang nagawang main project ni Mayor Rosisal? Kayo na po makapagsabi kung ano po ang nireforma ng Kalamba. Hanggang dito na lang po si Sumbungan ng Kalamba. May God bless Laguna. May God bless Kalamba City, Laguna. May God bless the Philippines.